Tumayo kayo para sa ating paunang panalangin. Sa ngalan ng Ama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namon, yarap sa langit, pagdayaw ang imong ngalan. Umabot sa amon ang karian, tuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Natagan mo kami sa kanunang sa matakala. Pagtawan mo kami sa mga kasalanan. Siling na pinapatawan na ko ang mga nakasala sa amin. Nagtigil mo kami pagdao sa panulan. O ginagawa sa mga may sa kalaot. Amen. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maupo. Bago natin sisimulan ang ating pag-aaral, ay i-check ko muna ang inyong attendance kung may lumiban ba o wala. Kapag nandito, sabihin lamang ang nandito po. Kung wala ay tumahimik na lamang. Una, Alano, Apawan, Baros, Gatera, Flores, Hipuilanggo, Ulipan, Panginiban, Sapyo, Sarad, Tabang, Tamonan, Tagente, Taton, Tatulo, Tiope, Teranya, Tinapaw, Tuong, Torremiliano, Torrendon, Torres, Villa, Aguilar, Arsenas, Arescon, Kalimlim, Carbonilla, Delgado, Francisco, Morlejon Lea, Ohaldon Kim, Padernal, Pamia, Salarda, Tigulo, Toledo, at Torremiliano. Bago natin sisimulan ang ating talakayan, ano nga ang ating pinag-aralan noong nakaraang araw? Patungkol sa Kabanata 10, patungkol sa Kabanata 9. Ano nga ang titulo o pamagatang ang Kabanata 9? Sino ang nag-ulat ng Kabanata 9 noong nakaraang linggo? Tama, si Pilato. Sino nga ba o ano nga ba ang ibig sabihin ng Pilato? Si Gobernador General o Gobernador General si Poncio Pilato na Gobernador General ng Roma. At ano naman ang ibig sabihin ng Pilato? Yan ay naguhugas ng kamay o dinedeny ang kanyang mga pagkakasala. So, bago natin talakay ang susunod nating kabanata o aralin, ay tayo muna ay magkakaroon ng karaoke o sing mo. Okay. Carry ba? Sino ang mga talented or singer sa silid-aralan na ito? Meron ba? Tayo, dahil may papremyo ako na ibibigay sa inyo pagkatapos nito. Tayo na. Lalo na ang mga lalaki dahil alam ko na pamilyar kayo sa inyong o sa kanta na aking ipapanood sa inyo o ating aawitin. Ito ay may titulo na kilala nyo ba si Bamboo? Saan nyo nakikita si Bamboo? Sa The Voice Kids, di ba? Ano yung alam nyo na awit o kanta ni Bamboo na sumikat? Tama, Tatsulok, mahusay. Kaya, ngayon ay ating kakantahin o kakaraoke ang Tatsulok. Kaya, umpisahan ko ang kanta at
mga lalaki ang kakanta. Mula kay John Paul hanggang kay Christopher. Alam ko na alam nyo ang kanta ito. Kahit nasintonado kayo, ay ayos lang yan. Okay? Okay, game. At pagkatapos ito ay mga katanungan ako na ipapasagot sa inyo. Karaoke Time Studio. Oh, pwede din. Totoy, bilisan mo ang takbo. Ilagan ng mga bombang nakatutok sa ulo mo. Totoy, tumalon ka, tumapa kung kailangan, at baka tamaan pa ng mga balang ligaw. Angel, gusto ko marinig ang boses mo. Totoy, makinig ka, huwag kang magpagabi. Baka pagkamalan kang mandusay yan sa tabi. Totoy, alam mo ba kung ano ang puno-dulo na di matapos-tapos na kaguluhan? Ito, hindi pula't dilaw tunay na magkalaban. Ang kulay at tatakay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tagsulok at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulong. Iligtas ang hinga na kay raming tao at ang dating lunting bukid ngayon simenteryo. Totoy, kumilos ka, baliktarin ang tagsulok. Tulad ng dukha ang inilagay mo sa tuktok. Hindi pula't dilaw tunay na magkalaban. Ang tiway at tatakay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tagsulok at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Okay, magaling! Napakahusay niyong umawit! Lalo na mga kalalakihan, mga kababaihan, di ko talaga narinig yung inyong boses. Magaling palakpakan. Alam niyo ba yung palakpak ni Rofa Makinto? Plap, plap, plap. Go, go, go. Todo na to. Kayo nga. Isa ka. Kayo nga. 1, 2, 3, go. Go, go, go. Todo na to. Very good. Ngayon ay ang tagsulok na ginamit na simbolo para sa may hirap ay mayayaman ay ginamit sa may hirap at mayayaman ng lipunan. Ano ba ang layunin ng kantang iyon? Angel? Para sa iyo, ano ang layunin ng kanta na iyon? Tayo, Angel? Para sa ano? Feel mo, para saan o ano ang layunin ng kantang iyon? Christopher? Ano ang pinapahiwatig ng mga liriko na inyong inawit? Iya? Tayo? Sa katay, pinakita na hindi fear ang mahirap pag manggaran sa ating landis. Okay, hindi daw fair ang pagkitungo ng mahirap, ng mayaman sa mahirap. Ano pa, Christopher? Napakagaling! Ano daw ang pinapahiwatig ng mga liriko ay yung hustisya ay para lang daw sa mayaman.
Agree ba kayo doon? Opo. Bakit? May ganun ba ang pangyayari sa atin ang komunidad sa ngayon? Napakadami. Napakadami. Ngayon ay, sino kaya ang tinutukoy na totoy sa liriko? Tayo. Mga tao, Christopher? Mahusay! Tama! Ang mga tinutukoy o ang tinutukoy na totoy sa liriko ng Tatsulok ay tayong mga mahihirap o mga Indio. Dahil, ano bang totoy? Bilisan mo ang takbo. Diba? Tayong mga mahihirap ay kailangan natin na tumakbo na mabilis upang makausad sa paghihirap o may ano din na sa ikalawang stanza ng kanta ay naroon din ang na i-try mo kung ano ang na ilagay ang mga mahirap sa tuktok sa ika-second stanza ng kanta. Kung ang mga mayayaman ay kailangan na sa baba din at ang mga mahirap ay ilalagay sa tuktok. Kaya, ngayon ay ating tatalakayin ang Kabanata 10 na may pamagat na Kayamanan at karalitaan. Kayamanan at Karalitaan. At narito ang mga talasalitaan na aking inihanda. Pakibasa, kung makikita nyo, pakibasa ang una. Ng ipagayan, tumirakan sa sandala sa tahanan ng iba, pangangailangan, mga bagay o serbisyo na kailangan ng isang tao para mabuhay. Revolver, baril, hiyas, mga alas na karaniwang gawa sa mga haling mga pagbubuhat, pera, kwintas, isang uri ng alas na isusuot sa leeg, necklace o parikang necklace. Sangguniin. Sangguniin. Konsulta, paumanhin, magbigay ng kapatawaran. Pamilyar ba kayo sa mga talasalitaan na inyong binasa? Yes. Sino ang makapagbibigay ng isang pangungusap na sa loob o napaloob dito ang nakipanuluyan? Magbigay ng isang salita o pangungusap na nandyan ang salitang nakipanuluyan. Angel. Okay, paumanhin yung una niyang ginamit na salita. Si Crystal daw ay humingi ng paumanhin kay Eya. Tama yon. Sunod naman, Crystal. Ako, si Angel at si Ea ay nakipanuluyan kala Arya dahil kami ay pinalaya sa bahay. Tama din yon. Si Angel at si Crystal ay nakipanuluyan sa bahay ni Eya dahil sila ay pinalayas. Ano naman ang revolver? Alam niyo ba kung ano revolver? Nakakita na ba kayo ng revolver? Okay, ito ay baril na maiksing baril lamang. At ang hiyas, nakita niyo di ba ang hiyas? Di ba? Kalimitan ay makikita natin ang mga hiyas sa mga pawn shop, di ba? Kwintas. Kung may mga kwentas kayo, o katulad ng ginagamit ko ngayon, sangguniin. Ano naman ang paano nyo gagamitin ang sangguniin sa isang pangungusap? Kumonsulta ang kanyang word. Oliver, sangguniin. Gamitin ito sa pangungusap. Eya. Pwede din yun. O, nagsangguni ang kanyang nanay sa isang doktor. Kaya, alam ko naman na alam niyo na ang ibig sabihin ng mga talasalitaan na aking ipinakita. Kaya ngayon, ay narito ang isang aklat na pinamagatan na El Filibusterismo. Sino nga mayakda ng El Filibusterismo? Christopher. Si Dr. Jose Rizal. Kaya narito ang mga tauhan o nilalaman ng Kabanata 10. Ano nga ang pamagat ng Kabanata 10? Kayamanan at karalitaan. Kayamanan at karalitaan. Kaya, ang mga tauhan dito ay sino to? Si
Si Simon at si... Ano ang kumpletong pangalan ni Kabesang Tales? Tama, si Telesforo Juan de Dios. Sino si Simon? Isang mag-aalahas. Sino naman si Kabesang Tales? Tatay ni Huli. Sino pa? Ano pang pagkakilala nyo kay Kabesang Tales? Ging? Dinakip ng mga praile? Ano? O, ang mga praile ang siyang ng kanyang lupa, umangkin ng kanyang lupain. Sunod naman na tauhan ay si Padre Clemente at si ano naman ang pangakilala nyo kay Padre Clemente? Si Padre Clemente ay isang pari na namamahala at kumuha ng lupain ni Kabesang Tales. At sino naman o ano naman ang pagkakilala nyo kay Kapitan Basilio? Kapitan ng kanilang bayan. Ano pa? Isa siya sa mga prominenteng mamamayan ng baryo na mahilig sa mga antigong bagay. At sunod naman ay si Hermana Penchang at si Sinang. Ano naman ang pagkakilala nyo kay Hermana Penchang? Ang amo ni Huli. Ano pa? Siya ay isang tinaguriang relihiyosang babae. At si Sinang, kilala nyo ba si Sinang? O pamilyar ba kayo kay Sinang noong nasa No Limit ang Here pa lang? Si Sinang ay anak ni Kapitan Basilio at kaibigan din ni Maria Clara. Kaya ito naman ang mga nilalaman ng Kabanata 10. Una ay dumating si Simon kasama ang kanyang mga katulong na may dalang 2 baol ng mga alahas. Ano daw ang bitbit ni Simon? 2 baol ng alahas. Dahil pinakamalaki ang bahay ni Kabesang Tales, bago muna yan, ito nga pala ang bahay ni Kabesang Tales. Hindi ko alam kung ganito talaga. Pero, para sa pagkakalarawan sa akda ay parang ganito yung pagkakaano ng bahay niya. At ang bahay ni Kabesang Tales ay nasa pagitan ng Sagpang Tani at ng San Diego or nasa tunga-tunga siya, mohon kumbaga. Kaya, dahil nga pinakamalaki ang bahay ni Kabesang Tales ay doon nagpasya si Simon na makipanuluyan ng isang araw at ng isang gabi. Ilang araw daw makipanuluyan si Simon sa bahay ni Kabesang Tales? Tama, isang araw at isang gabi. Sa umpisa, kinabahan si Kabesang Tales. Bakit? Dahil wala siyang may ihandog na anuman kay Simon. Katulad natin na mga Pilipino ay mahilig tayo, di ba? Ang mga Pilipino ay kilala bilang sa tawag na hospitality. Yung kapag may bisita ka ay pinapatuloy mo sa buong bahay, hinahandaan mo ng isang panulak at ng isang pambara. Alam niyo ba kung ano ang panulak at pambara? Iyon ay pagkain at isang inumin. Tama yon. So, si Kabesang Tales ay kinabahan dahil wala lang man siyang may ihanda kay Simon. Pero, sabi ni Simon sa kanya ay hindi na kailangan dahil ang lahat ng mga pangangailangan ay dala na ni Simon. At tinanong din ni Simon si Kabesang Tales kung sasapat ba ang kanyang baril o ang kanyang revolver upang maproteksyonan ang kanyang sarili. Dahil alam naman natin na si Simon ay may dalang, ano ang dalang-dala ni Simon? Mga alahas. Kaya yon ang tinanong ni Simon kay Kabesang Tales kung sasapat ba ang kanyang revolver. Sunod ay nagtipon-tipon ang mga tao upang makita ang mga alahas ni Simon. Naroon si Kapitan Basilio kasama ang kanyang pamilya at si Hermana Penchang na gusto din bumili ng singsing para sa Birhen ng Antipolo. Sino-sino nga ang mga karaniwang o mga pangunahing tauhan ng tumipon sa bahay ni Kabesang Tales? Si Kapitan Basilio, Hermana Penchang at ang mga pamilya ni Kapitan Basilio. Ay ano naman ang gustong bilhin ni Hermana Penchang? Singsing na ihandog para sa Birhen ng Antipolo.
Habang natipon-tipon ay si Huli ay naiwan sa bahay, nagbabasa ng isang aklat na ipinabili ni Hermana Pensyang na kanyang kabisaduhin. Ano nga ang alam niyo ba kung ano yung aklat na pinapabasa ni Hermana Pensyang kay Huli? Ito ay ang Tandang Basyong Makunat. Kaya naiwan doon si Huli sa bahay ni Hermana Pensyang. Sunod ay binuksan ni Simon ang kanyang baul at inilabas ang iba't ibang uri ng mga alahas. Naroon ang mga singsing, hikaw, kwintas at mga reliko. Sinabi na nagmula pa noong nagmula pa sa mga unang panahon, sa mga panahon ng ating mga ninuno. Ang mga taong naroon ay humanga, kumislap ang kanilang mga mata, gasigagit ang mata, halos na, lalo na sina Sinang, ito si Sinang at si Kapitan Basilio. Ipinakita ni Simon at ibang-ibang mamahaling bato, kabilang na ang mga diamanteng may iba't ibang kulay katulad ng sapero, esmeralda at ng ruby. Kung sa Ingles ay ruby, sapphire at emerald. Habang pinagmamasdan ito, ay nakaramdam si Cabezang Tales na matinding pagkainggit. Bakit kaya naiinggit si Cabezang Tales? Ano sa tingin nyo nung nakita niya ang baul ng kayamanan ni Simon? Bakit kaya nainggit si Cabezang Tales? Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo ang dahilan kung bakit naiinggit o nalungkot si Cabezang Tales na makita ang yaman ni Simon? Dahil siya ay nalugmok sa kahirapan. Tama yun. Marami ang bumili ng mga kwenta, singsing at mga magagandang hiyas. Karaniwan na dito si Hermana Pensyang na bumili ng singsing para sa Berhen ng Antipolo. Marami ang bumili, ngunit marami rin ang nakiosyoso lamang. Alam niyo ba kung ano ang nakiosyoso? O nagchismis lang, gusto lang nila makita ang mga dala ni Simon na mga alahas. Napansin ni Simon si Cabezang Tales na tila interesado, ngunit nag-aalangan. Kaya tinanong niya rito kung mayroon itong alahas na gustong ipagbili o gusto ipagpalit. Kasi pwede din na mag-buy and sell, kumbaga, na ipagpalit niya lang ang gusto niya, tapos bayluhan lang ni kung ano yung gustong bayluhan ni Cabezang Tales. Nang maalala ni Sinang, si Sinang ay kaibigan ni Maria Clara. Nang maalala ni Sinang ang kwentas ni Maria Clara o ang isang agnos, ay hinanap ito ni Cabezang Tales. Tinawaran agad ni Simon nang makilala niyon ang kwentas. Bakit nakilala iyon ni Simon ang kwentas o ang agnos? Ano ang dahilan bakit nakilala agad ni Simon ang agnos na nasa bahay nila Cabezang Tales? Paano-ano ba ni Simon ang orihinal? Tama! Dahil kasintahan niya si Maria Clara. Dahil alam naman natin na si Maria Clara ang kauna-unahang napasakamay ang agnos. Tapos, ano yung sunod? Binigay niya ito sa isang ketongen dahil ito ay naawa. Dahil yung mga ketongen noon ay parang binabato ng bato hanggang sa mamatay. Kaya iyon ay naawa siya at binigay ang isang agnos. Tapos, matapos ng ketongin ay napasakamay ito ni Basilio dahil napagamot dahil ang akala ng mga tao ng taong may ketong ay hindi na mapapagaling ang ketong, ngunit si Basilio ay nag-aaral sa medisina at napagaling ang isang ketongin. At dahil walang pera, ang ketongin ay binigay nito kay Basilio ang agnos bilang kabayaran sa pagpapagaling sa may ketongin. At dahil ang kasintahan ni Basilio, si Huli, ay binigay nito ni Basilio kay Huli ang agnos. Kaya, tinawaran ito ni Simon ang agnos, ito ang agnos na binibitbit ni Simon, dahil sa kasintahang na mongha. Ang mongha, di ba, sa Beaterio,
parang mas sobra pa yan sa madre kung ituturing. At tinanong si Cabezang Tales kung ano man o ipagpapalit ba ito ni Cabezang Tales sa mga hiyas o mga bato na gusto ni Cabezang Tales. Ngunit nagdalawang isip si Cabezang Tales dahil gusto niya munang kumonsulta o sumangguni sa kanyang anak na si Huli. Sa kanyang paglalakbay, nakita ni Cabezang Tales ang mga bagong nangungupa o umupa sa kanyang lupa. Na makita ni Cabezang Tales ang eksena na yon ay nagdulot ito sa kanya ng matinding galit dahil sa pag-agaw o pag-angkin ng kanyang lupa nang wala lang man konsiderasyon o hindi pagpapaalam. At kaya nung gabing iyon, nung sinundan ni Cabezang Tales si Padre Clemente at ang mag-asawa na umupa ng kanyang o umangkin ng kanyang lupain ay sinundan ito ni Cabezang Tales. Tapos ay pinagbabitbit nito o kinuha nito ang baril o ang revolver ni Simon. At may naiwang sulat si Cabezang Tales kay Simon na ang sabi sa sulat ay paumanhin sa pagkuha ng baril dahil kailangan niya itong sumali sa mga tulisan kapalit ng kwentas na nais bilhin ni Simon. So nagpasya si Cabezang Tales na magsulod sa pagkatulisan, pagka-NPA dahil nga sa matinding galit, parang nawala na siya ng pagtiwala sa Diyos dahil sa hindi makatarungan pagkuha ng kanyang lupa at sumali ito sa mga tulisan at dinala ang revolver ni Simon kapalit ang agnos. So, ginbili niya lang to ang agnos nga sa lamisa ni Simon kag may letter nga bilin o sulat. Kinabukasan ay nalaman na may 3 pinatay noong gabing iyon. Ang pare at ang mag-asawa na bagong umupa ng kanyang lupain. Lahat sila ay natagpuang patay na may lupa sa bibig. Sa tabi ng bangkay ng babae ay may nakasulat na Tales gamit ang dugo nila. So, dahil nga sa pagkagalit na puno na si Cabezang Tales ay sinundan niya ito at pinatay ng gabing ding iyon. Tapos yung dugo na dumanak doon ay sa kamot niya kag sulatan sa Tales sa sariling dugo ng mga pinatay niya. At dahil doon ay hindi makita ng mga Guardia Civil si Cabezang Tales at nagpasya na lang ang mga Guardia Civil na dakpin ang tatay ni Cabezang Tales. Sino nga ang tatay ni Cabezang Tales? Si Tandang Selo. Kaya yon ang wakas ng Kabanata 10. Naunawaan nyo ba ang Kabanata 10? Kaya, sino nga ang pare na umangkin ng lupain ni Cabezang Tales? Si Padre Clemente. Tama. Sino naman ang isang relihiyosang babae na parang kinukulong lang si Huli sa bahay nila at pinapabasa ng isang aklat na may pamagat na tandang basyong makunat. Tama, si Hermana Pensyang. At ano naman o ano kaya ang layunin ng Kabanatang 10 para sa lipunan natin o ano ang mensahe niya? Ano kaya ang mensahe ng Kabanata 10? Para sa inyong walang sagot na mali. Nasa inyong opinion kung ano. Sa inyong opinion, ano kaya ang layunin ng ito na lang. Bakit kaya sa pagkadami-dami ng bahay, si Simon ay nakipanuluyan sa bahay ni Cabezang Tales? Na alam naman ni Simon na naghihirap na si Cabezang Tales.
Bakit kaya? Ano kaya ang isang naging rason kung bakit doon nanuluyan si Cabezang Tales, ay si Simon sa bahay ni Cabezang Tales? Dahil kaya ano? Bakit nga ba bumalik si Simon? Para sa Revenge. Ano yung revenge? Paghihimagsik, 'di ba? So, dahil sa nangyari sa pamilya ni Cabezang Tales, ano kaya ang gustong mangyari din ni Cabezang Tales? magiganti. Paghihiganti, 'di ba? So, yan ang bahay na gusto na pahingahan ni Simon sa bahay ni Cabezang Tales dahil alam niya na mas madali niya nitong magamit si Cabezang Tales o dasig ya ano si Cabezang Tales bala ma maagad nga magsali sa iya nga paghihimagsik laban sa pamahalaan ng mga Kastila. Kaya, ano kaya ang madugong wakas o ang nangyari para sa inyo? Ano ang pinakamadugong nangyari sa kabanata ito? Na pinatay ni Cabezang Tales? Ano pa? Dahil? Kaya, para sa ano kaya ang mailalarawan nyo sa larawang ito? Nasa taas ang mayaman at mahirap ay nasa baba. Nagiging alipin ang mga mahihirap. Ano pa? Nagiging uto-uto ang mga mahihirap. Ano pa? Kayo. Tulad ng sa larawan ay habang nagtatrabaho si Cabezang Tales, ay sinamsam ito ng iba ang kanyang kayamanan. So, kung ma-realize nyo na si Cabezang Tales, di ba, gumanda ang lupain ni Cabezang Tales dahil sa maging mapisan siya, di ba? Naging nami ang iya nga mga bukirin, lupain, pero nakatilaw siya ay hansang kita sang iya nga bukid. Wala dahil inangkin lamang ito ng mga pasneyang Riley daw. So, kayo ngayon ay tumingin kayo sa inyong paligid. Tingin. Hindi yung katabi nyo, yun sa paligid. Magbigay ng isang bagay na sumisimbolo sa inyong natutuhan sa ating aralin ngayon. At saan nyo maaaring mahihahalin tulad ang mahirap at mayaman sa ating lipunan sa mga bagay na nasa ating paligid? Saan nyo pwedeng maihalin tulad? Changge, bakit, Vince? Ha? Ano yon? Ano makikita nyo, mahihalin tulad nyo? Sa inyo? Mistel, Lexi, para sa inyo, ano yung nakikita nyo sa paligid na maaari nyo mahihalin tulad sa mahirap at mayaman? Paano nyo ito mahihalin tulad? Sino? Sige, tayo ka. Bakit ang kubo? Ano mayroon sa kubo? Ano meron sa kubo? Guba-guba? Sige, tayo ka. Paano? Mel J. Sige, Iya. Bakit? Tayo. Bakit? Pwede maging mahirap? Pwede. Tapos?
Tama yon. So, ano ba ang magiging aral na mapupulot natin sa Kabanata 10? Ato naman ang mga aral o mensahe na makukuha natin na ang kayamanan ay hindi palaging nagdudulot ng kasiyahan at kapayapaan. Sa halip, maaari ito maging sanhi ng inggit, galit, at kaguluhan, lalo na sa mga taong pinagkaitan ng ustisya at kabuhayan. 'Di ba? Dahil nga pinagkaitan si Kabesang Tales ay naging mabuti ba ang kanyang buhay? 'Di ba nagkaroon siya ng inggit, galit, dahil nga gusto niyang mabawi din ang kanyang lupain at gusto niyang makamtan ang ustisya na para sa kanyang pamilya. Sunod ay ipinapakita sa kabanata ang epekto ng kawalan ng hustisya o pang-aabuso. Agree ba kayo doon? Na kawalan ng hustisya at pang-aabuso ng mga may kapangyarihan na nag-uudyok sa mga taong maghimagsik. Yun din ang nangyari kahit sa atin ngayon sa lipunan natin, mayroon din nangyayari dito na dahil sa kawalan ng hustisya ay yung iba ay nagpapasyang pumunta sa bukid. Ano yung ginagawa nila dun sa bukid? Nagiging NPA sila dahil nga sa hindi patas na pamamalakad ng pamahalaan natin sa ngayon. At ang yaman at karangyaan ay maaaring gamiting instrumento para sa kapangyarihan at impluwensya. Marami yan ngayon. Yung mga yaman ay kung mayaman ka, kilala ka, maimpluwensya kang tao. Ngunit hindi ito kayang bilhin ang tunay na katarungan at kapayapaan. Pero tama din yan dahil hindi din yan kayang bilhin ang katarungan at kapayapaan dahil nandoon pa rin ang konsensya. Anong pulos o ano ang silbi ng pagiging mayaman mo kung kinukonsensya ka naman? 'Di ba? At ang desperasyon at kawalan ng pag-asa ang magtutulak sa tao na gumawa ng hindi ka nais-nais na hakbang gaya ng ginawa ni Kabesang Tales dahil sa kawalan niya ng pag-asa, depresyon dahil sa nangyari sa kanyang ama na nilbiyanta ang kanyang anak, ay gumawa siya ng isang hakbang para sa kanya ay tama. Ano yung ginawa niya? Pinatay niya yung tatlong umangkin sa kanyang lupain at sumama o sumanib siya sa mga tulisan. At ang panghuli, ang kabanata ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng ustisya sa lipunan dahil na din sa kawalan nito ay nagdudulot ng kahulugan at paghihiganti na maaaring magdulot ng mahigit pang pinsala at karahasan. So, naunawaan nyo ba ang ating ginawang talakayan? Yes? English ba ito? Tama. Yung ng yes ay opo. Pag kayo magtagal. Kaya ngayon ay kumuha kayo ng ika-4 na bahagi ng papel at tayo ay magte-test. Ka-4, 1/4. Ka-4 bahagi ng papel. Sige lang ba lang? Paano? Number sa unang bilang. Saan nakipanuluyan si Simon? Saan nakipanuluyan si Simon? Ikalawa, matalik na kaibigan ni Maria Clara. Saan nakipanuluyan si Simon? Number
Kalawa ay ang matalik na kaibigan ni Maria Clara. Sino naman ang amo o Panginoon ni Huli? Siya naman ay bumili ng isang kairel para sa mga alperes. Siya naman ay bumili ng isang reliko. Kaanim. Ano ang ipinagpalit ni Simon o ipinalit sa revolver ni Simon? Ano yung binigay ni Kapitan Santales kapalit ang revolver? Kapito, may suot ng agnos noong fiesta ng San Diego. Hindi mo na-record eh. Siya ay sumama sa mga tulisan. Kawalo. Kasyam, siya ay kinuha ng Guardia Civil. Sino kaya ang kinuha ng Guardia Civil? At pang-sampo, ano ang kumpletong pangalan ko? Pang-sampo. Okay, kung tapos na, ipasa ang mga papel sa harap. Okay, pakipasa ng papel sa harap. Dapat, bago matapos ang 10, ay nandito na ang inyong papel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 na kalahati. At 10. Para sa inyong takdang aralin ay itala ninyo gamit ang libro sa El Filibusterismo ay basahin ang Kabanata 11 na may pamagat na Los Baños. Gamit ang ladder chart ay pagsunod-sunurin ang mga mahalagang pangyayari sa Kabanata 11. At isulat ito sa isang buong papel. Naiintindihan ba? Yes? Opo. Sige. Dahil dyan, nagtatapos ang ating pagtatalakay. Salamat sa pakikinig at sa pakikinig.